Good day, netizens! Today is the day! Meron naman tayong bagong motorsiklo, netizens. At itong motorsiklo na to ay napili ko kasi kung hindi ako motovlogger at hindi ko kailangan ng maraming motorsiklo, mag-i-stick na ako sa isang pang everyday na motorcycle. At i-explain ko sa inyo kung bakit ito yung napili ko yung motorcycle. Maybe for this year 2025, kung pipili man ako ng isang motorsiklo na sasakyan ko for the rest of my life or for the rest of this year, itong motorsiklo na yan, kukunin ko para ipakita sa inyo. Tara! Ito na nga siya, netizens, sa Suzuki Bergman Street, netizens. Opo, tama, narinig ninyo. Maybe hindi nyo to na-predict, pero yun nga yung mga factor na kino-consider natin kung hindi nga ako nagbo-motovlog, netizens, which is yun yung nag-push sa akin para bumili ng maraming motorsiklo. At siguro yung mga matatagal ko na followers sa inyo ay alam nyo naman na 125cc talaga ako nag-start na motorcycle. So yun talaga yung may-recommend ko up till now na sweet spot pagdating sa mga motorcycle, netizens. Kasi sakto lang yung hatak niya, hindi ka mabibitin compared, let's say for example sa mga 110cc, 115cc, okay lang din naman yung from point A to point B. Pero alam mo yun, yung pang matagalan na in the long run, na kapag ka medyo naghahanap ka na ng konting bilis sa mga overtaking situation, 125cc kaya pa rin naman yan, pero mas kaya na 150cc to 160cc. Ang problema lang, medyo pricey na yung mga 150cc, 160cc. Kaya way back then, nung nagtatrabaho pa ako, ay nahihirapan din ako kumuha ng Aerox, PCX, NMAX, yung mga ganyang motorcycle kasi hindi pasok sa budget. On the other hand, para sa akin, itong 125cc, medyo pricey pa rin siya kapag kinuha mo ng hulugan, pero kayang ipilit, kaya pang itawid eh. At the same time, hindi ka mamumulubi sa gasolina if you will compare it to sa mga 160cc nga na motorcycle. Malayo pa rin ang mararating mo sa 50 pesos or sa 1 litro mo. Kagaya dati, nasa around 50 pesos lang, nakakarating na ako from here sa amin, sa Tarosa, Laguna, papunta na Quezon, nakakarating ako, 50 pesos lang. Way back din ha. Syempre, siguro mas mahal na ngayon, pero yun, 125cc yung ginagamit ko na motorcycle. So si Bergman Street, netizens, magtataka kayo, bakit si Bergman Street, hindi si EX? Yung EX kasi is yung 12 inches na yung wheels niya. So ito si Street is 10 inches yung wheels niya sa likod, which is yung reklamo ng karamihan. Sa daming beses na ako na-invite ni Suzuki para mag-test drive ng Bergman Street. Tapos meron din akong personal use ko na Avenis. Mas nagustuhan ko, netizens, yung Street na merong 10 inches wheels kasi in the first place, pinakinggan lang naman nila yung demand ng tao eh. Na gusto nila 12 inches yung wheels eh. Kaya sila nag-release nung EX eh. So yun yung gusto ng crowd, yun yung gusto ng madla. Pero originally, yung design niya is 10 inches wheels. At malalaman nyo siya na kung bakit yun yung reason behind is kapag ka na-test drive nyo na. Yung kanyang power and acceleration ay mas compatible dito sa mas maliitang gulong sa likod compared doon sa 12 inches wheels. Siguro mas comfortable yun sa suspension or sa pag-take ng bumpy roads. Pero pagdating naman sa hatak, mas nagustuhan ko naman yung 10 inches wheels. So if you're looking for comfort, go for the EX version. Pero if you're looking for somehow na mayroon pa rin ibubuga sa speed and acceleration, dito ka naman sa Street EX. So ito, netizens, kita nyo, bagong-bago pa. Meron pa tayong mga plastic dito sa upuan, tsaka sa ating windshield na maliit. Also the reason, netizens, kung bakit gusto ko yung 125cc. Gusto ko kasi yung smoothness ng engine ng 125cc, netizens. Parang alam mo yung nakukuha mo agad yung galit ng engine rev sa bawat tiga mo. At the same time, nakakasigurado ka pa rin na hindi lumalaklak ng gasolina. So mamamaximize mo pa rin yung katipiran niya sa gas. Tapos si Bergman Street, netizens, ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, though 125cc siya, meron siyang feeling na pagka-maxi scooter. So mapapansin niyo yung size niya ito, netizens, pwede kong i-diretso yung paa ko for a cruising style, lalong-lalo na kung mahaba na yung biyahe or long ride. Tapos pwede ba rin ako naka-upright sitting position lang na parang regular na pang daily commute na scooter. Pwede mong pampasok sa trabaho, pwede mo rin ipang long ride. Ewan ko kung nagigets niyo yung point. Malaki yung feels niya, netizens, sigan nyo ha. My height is 5'4", titindig ko siya. Medyo mataas po ang Bergman Street. Somehow tiptoe ako pero abot pa rin ng short rider na kagaya ko. Tapos, yun nga, pagka-maxi scoot kasi yung feeling niya, kahit na 125cc lang siya. Alam mo yung hindi mabigat yung motorsiklo, di ka manghihinayang kahit malapit lang yung pupuntahan mo, bibili ka lang sa tindahan, pwede mo siyang gamitin. Pagka kasi masyadong malaki yung motorsiklo, nakakatamad siyang ilabas, iwas-iwas. Na-experience ko yan, netizens, nung nagka-travel ako, especially nung nag-Siargao ako. Kung mga 160cc yung gamit ko, parang ang hirap isingit dun sa mga parking na magkakatabi. Tapos parang nakakapanghinayang na gumamit pa ng motorsiklo kasi malakas pa sa gas, tapos ang lapad pa ng motorsiklo mo. Unlike kung 125cc, netizens, pwede mo ibalandra lang dyan. Ang dali lang niyang i-handle, ang dali lang niya i-drive. Perfect talaga sa akin yung 125cc. Kaya ito yung parang masasabi ko na kung mamimili man ako ng motorcycle for a long period of time na gagamitin is something na 125cc. And naniniwala kasi ako na yung Suzuki is somehow underrated pagdating sa ganitong category. Pero yun din isa sa kagustuhan ko kasi syempre, hindi pa rin nawawala yung uniqueness sa kalsada. Kita nyo naman kung gaano ka vibrant yung kulay red na glossy netong Bergman Street,
netizens. Kaya ito yung pinaka pinili kong kulay. Napakalawak ng legroom. Meron pa rin po tayo ditong hook. Maglalagay ka ng gamit, pinamili, bigas. Tapos meron pa rin po siya ditong lalagyan ng smartphone na merong charging port na USB ready na po yan. Tumiilaw pa to eh. So isa din sa nagustuhan ko sa kanya netizens, meron na siyang kill switch dito netizens. And then syempre fully digital na yung ating meter panel. Ayan siya. So meron din pala siyang kill switch sa side stand. So tanggalin ko muna yung side stand. Ayan. May start ko na yung motorcycle ko. Diba? Napakalapad din ng seat netizens. Kaya sa mga netizens natin dyan na may angkas or medyo malapad kayong tao, magugustuhan nyo rin itong pang daily, si Bergman Street. And then yung headlight netizens, isa sa napansin ko, itong red talaga yung medyo nagpa-stand out kay Bergman Street. So Suzuki lang tayo dito, S na logo. Split LED na ilaw, malinaw pa rin kahit gabi. Turn signals niya na andito netizens, kitang-kita, very visible. Ganda ng fairings. Gustuhan ko talaga itong kulay pula netizens. Telescopic forks sa unahan, 12 inches wheels sa tubeless tires. Napakalaki din netizens nung kanyang grab bar, very sturdy. Tapos ito yung favorite part ko kay Bergman Street netizens yung kanyang tail lights. Ang full assembly lang siya, walang mababali na turn signals. May ilaw pa rin for the plate light na halogen. Pag nagpe-preno, mas gumaganda yan. Turn signals, very visible naman. Basic lang yung switches niya, high beam, low beam, turn signals, as busina. Ganito yung tunog. Malaki syempre yung seat storage. Yun na nagustuhan ko. 5.5 liters sa fuel tank capacity netizens. Matipid din sa gasolina. In fact, nag-average ito ng around 54.9 kilometers per liter. O diba? Napakatipid. Mas tipid pa dun sa last time na na-review ko. A maxi scooter that you can afford talaga yung tagline ni Suzuki. For the engine netizens, meron tayong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valves engine na kayang mag-produce ng maximum power of 6.4 kilowatts at 7,000 RPM and a maximum torque of 10.2 Newton meters at 5,000 RPM. Syempre, 124cc to be exact at fuel injected na. Air cooling system, perfect din yan para tipid sa maintenance. Wala nang mga coolant na pinapalitan. Any motorcycle under 200cc ay compatible po sa air cooling system. So wala pa rin problema kahit mag long ride kayo ng non-stop, kahit mag Philippine loop ka pa, kayang-kaya ng motorcycle na to. And syempre, Suzuki is part of the big four na brand, diba? Kaya no worries talaga. So sa suspension netizens, naka-swing arm tayo sa likod. So single shock lang siya. Pero maganda pa rin yung feedback nito sa bumpy roads. At isa sa nagustuhan ko dito netizens, meron pa rin po siyang kickstart. So kapag ka na-discarga yung ating motorcycle, nagustuhan ko kasi nangyari sa akin yan sa Venice ko. Hindi ko nagamit na medyo mahabang araw. Tapos buti na lang may kickstart kaya napastart ko pa rin siya. Galing! Hindi ko pa nakakabit yung side mirrors niya netizens. Bagong-bago pa talaga. Ito side mirrors niya, no? Lapad! Ang lapad na side mirror nito netizens. Kitang-kita mo talaga yung mga nasa likod, kaliwat kanan mo. Kitang-kita. Pagdating sa design, candy summer red itong kulay na to. Tapakan for a pillion ride, di pa rin mawawala, alloy. Meron din siyang SEP na tinatawag or Suzuki Eco Performance for maximum power pero low pa rin sa fuel consumption. And then yung Bergman natin dito na naka-embossed din. Tapos street, made for street talaga siya. Kaya maasahan yung reliable sa daily commute. So to be exact, ang kanyang phone tire size ay 90-90-12 sa unahan at 90-110 naman po sa likuran. Pero parehas po yan tubeless tires na. Disc brake tayo sa unahan at drum brake naman po sa likuran. Magaan lang po to, 110 kg ZSS. Merong wheelbase na 1,265mm, overall dimensions sa 1,884 by 661 by 1,163mm at meron po siyang seat height na 780mm kaya abot po siya ng 5'4" in height na kagaya ko kahit mas maikli po yung lower body ko at mas mahaba yung upper body ko, no problem. Abot na abot. Pwede din sa lady riders. Ang bili ko pala dito netizens ay 83,400 pesos. Para sa akin, for value of money, sulit na siya para sa kaya niya i-offer. Ito yung masasabi kong maxi scoot na budget friendly. Pwede pang everyday, hindi malit yung pakiramdam. Parang feeling ko naka NMAX pa rin ako, naka PCX pa rin ako, pero 125cc. Yun yung personal ko na take sa kanya ha. So yun, netizens, para sa inyo, sulit ba ang Suzuki Bergman Street? Or ano pa bang ibang motorcycle yung maire-recommend nyo sa mga newbies natin dyan na netizens na bibili pa lang ng motor? So isa to sa pwede nyo tignan na option. Kung gusto nyo akong gayahin, okay lang. Any opinions are respected and allowed. Kaya i-comment nyo lang dyan sa baba para matulungan natin yung mga bibili pa lang. And I hope nakatulong tong video na to. And thank you Lord sa ating bagong motorcycle. So di ko pa alam ipapangalan ko sa kanya. Kagaya ni PCX ay hindi ko pa rin napangalanan yung PCX ko na pula. Ito naman another pula na Bergman Street. Ano kayo papangalan ko dito? Ang papangalan ko na lang dito ay Burger. Burger ka sa akin. Kasi Bergman eh. Ayun, netizens, salamat sa panonood. Abangan ninyo yung mga adventure ko kasama ang Bergman Street kong si Burger. Right? Again, this is Adriano. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, always keep it cool, ride safe always.